Mga kababayan, patuloy po ang pagkilos at paglapit ng Tropical Depression Qiapo sa malaking bahagi ho ng extreme Northern Luzon. Aalamin ho natin ang mga direktang lugar na maaapektuhan ito, pati na rin ang mga lugar na nakataas na sa wind signal number 1 ngayong araw po ng Huwebes. Aalamin din natin ang epekto ng mas lumalakas na habagat sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero bago ho natin simulan, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like, i-share at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update po at pagkatala ng pag-asa, ang pinakasentro o mata po ng Tropical Depression Qiapo ay hulihong namataan 875 kilometers east of Central Luzon. Tinataglay po nito ang hangin na umaabot po sa 45 kilometers per hour at merong pagbugso po na 55 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po nito pa northwestward sa bilis po na 25 kilometers per hour. Ngayon, tignan natin yung mga susunod na lugar na maapektuhan ito sa paglipas po ng 24 to 48 hours. Inaasahan po mamayang hapon ngayon pong araw ng Huwebes ang magiging lokasyon po ng Tropical Depression Qiapo 705 kilometers east of Echaque, Isabela. Maintain pa rin sa pagiging tropical depression. Pagdating naman po Friday po ng madaling araw ng alas 2, 395 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan ang magiging lokasyon. 55 kilometers per hour pa rin ang lakas ng hangin, tropical depression. Tulad na aking sinabi, ang magiging paglandfall nito ay malapit dito sa Cagayan, parte ng extreme Northern Luzon. Pagdating naman po ng hapon ng alas 2 bukas po ito, 130 kilometers east of northeast of Apari, Cagayan ang magiging lokasyon. Lalakas ito sa pagiging tropical storm category o category 2 na bagyo. Ito yung sinasabi natin na unti-unti na nagkakaroon ng paglandfall. Parte ng Cagayan, malaking bahagi ho ng extreme Northern Luzon. Alamin na natin yung mga lugar na nakataas po sa wind signal number 1. At ito po yung mga lugar na ngayon ay nakakaranas po ng mga pag-uulan. Pag sinabi ho natin na signal number 1, meron po itong warning lead time na 36 hours at merong lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Kasama po ang mga lugar na apektado ng signal number 1. Ang Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Ilocos Sur, Cagayan, kasama ang Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela at Aurora. Yung mga lugar ho na binanggit ko ay posibleng itaas din sa wind signal number 2 kung mas lalakas pang epekto ng Tropical Depression Qiapo sa pagiging tropical storm. Pag tropical storm, ito ay itataas sa wind signal number 2. Ngayon naman po, tignan naman natin ang epekto po ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ito pong habagat ngayon ay pinapalakas pa ng pinapalakas ng Tropical Depression Qiapo. Kaya inaasahan natin ang dobleng epekto nito sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Alamin natin, meron po tayong heavy rainfall warning dahil po sa habagat at dito sa bagyong Qiapo. Ito muna, meron tayong makakaranas na pag-uulan na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan dahil po sa Tropical Depression Qiapo sa Cagayan at sa Apayao. Meron naman 50 to 100 mm sa dami ng ulan ang mararanasan ngayong hapon po hanggang bukas ng hapon sa Batanes, Isabela, Kalinga, Abra at Ilocos Norte. Dahil po yan sa Tropical Depression Qiapo. At pagdating naman po ng Saturday, meron po tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Diyan po sa Cagayan, Batanes, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at sa La Union. Heavy rainfall warning naman po tayo dahil sa habagat o southwest monsoon. Ngayong hapon po hanggang bukas ng hapon, moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami po ng pag-uulan ang aasahan natin sa Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Bukas naman ho ng hapon, merong moderate to heavy rains ang aasahan na merong 50 to 100 mm na dami ho ng pag-uulan sa Occidental Mindoro
at sa may Antique. Mga kababayan, kinakailangan mag-ingat tayo bagamat patuloy po ang pagkilos itong tropical depression, kaya po inaasahan na mas lalakas pa ito sa pagiging category 3 na bagyo o severe tropical storm. Bagamat hindi naman ito nakikita na lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon, patuloy naman itong palalakasin ng epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Marami ho nagtatanong, ang Eastern Visayas ba at ilang bahagi ng Mindanao ay maapektuhan ng tropo extension ng hangin ng tropical depression, kaya po sa ngayon po dahil mabilis ang pagkilos nito papunta sa North Luzon, papunta sa extreme Northern Luzon, hindi na masyadong maapektuhan ang ilang bahagi po ng Eastern Visayas. Ang mga lugar naman na nasa parte po ng Eastern Visayas ay aalamin natin, no? Bagamat sa ngayon, ang parte ng Eastern Visayas hindi direktang apektado ng sentro o pinakamata ng bagyo, yung mga hangin lamang ang mararanasan po sa mga lugar na yan. Kaya naman mag-ingat din, maging alerto ang Biliran, Eastern Samar, Samar, Leyte, Southern Leyte, yan hong mga lugar na yan. At ipapaalala ko mga kababayan ha, etong bagyong Kia po, bagamat magkakaroon ito ng paglandfall sa extreme Northern Luzon, hindi naman ito sobrang lakas kagaya ng mga naunang super typhoon na bagyo. Kaya nga po, lagi ko sinasabi, kailangan mag-ingat, maging alerto at maging handa tayo. Ugaliin po magdala lagi ng kapote, payong, jacket kung kayo ay lalabas ng inyong kabahayan o mga papasok sa eskwela o sa trabaho. Ito naman po nararanasan natin na medyo mainit na panahon lalo na sa umaga at sa tanghali, no, ay dulot pa rin ng malisang hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Pero bandang hapon, unti-unti nang mararamdaman ang epekto ng habagat at ng tropical depression, kaya po. Muli mga kababayan, yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat.